Blessed evening, brothers and sisters. The message of our God is all about the life of Esau and Jacob. It's from the book of Genesis. Open your Bible from the book of Genesis. We're going to start from chapter 25. Ito ay ang kapanganakan ni Esau at Jacob. At isa sa inyo na subscriber or followers ng Shekinah Panim, Jesus Online Ministry, ay kinakausap kayo sa mensahe ito natin Panginoong Hesus at isa sa inyo ang mahihipo ang puso. Hallelujah. So let's start, brothers and sisters. Umpisahan muna natin sa pinanganak sina Esau at Jacob. Verse 19. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Isaac na anak ni Abraham. Si Isaac ay 40 ng taong gulang nang napangasawa niya si Rebecca na anak ni Betuel na Arameo na taga Padan Aram. Si Rebecca ay kapatid ni Laban na Arameo rin. Dahil sa hindi magkaanak si Rebecca o baog si Rebecca, nanalangin si Isaac sa Panginoon na magkaanak ito. Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya kaya nagbuntis si Rebecca. Naramdaman niya na nagtutulakan ang kambal na sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi ni Rebecca, kung ganyan lang ang mangyayari sa kanila pagdating ng panahon, mabuti pang mamatay na lang ako. Kaya nagtanong siya sa Panginoon tungkol dito. Sinabi sa kanya ng Panginoon. My beloved brothers and sisters, si Esau at si Jacob ay anak ni Rebecca. Si Rebecca ay asawa ni Isaac. Si Isaac ay anak ni Abraham. Okay? And then, si Rebecca, siya ay nagtataka. Dahil nga sa yung dalawang sanggol na nasa sinapupunan niya o nasa loob ng tiyan niya, nandoon yung parang nag-aaway sila na sa struggle, okay? Kasi magulo sa loob ng tiyan ni Rebecca. Nararamdaman niya yun na merong pagtatalo sa loob ng tiyan niya. Kaya sinabi niya dito na kung ganoon lamang ang mangyayari, ay mawala na daw siya o mamatay na lang daw siya. Kasi nararamdaman niya na nagtutulakan ang kambal sa loob ng tiyan niya. And then, nandoon yung tinanong niya ang ating Panginoong Hesus. Kasi alamin natin kung ano ang tinanong niya sa ating Panginoong Hesus. Ito ay nasa verse 23. Manggagaling sa dalawang sanggol na nasa tiyan mo ang dalawang bansa. Dalawang grupo ng mga tao na maglalaban-laban. Ang isa ay magiging makapangyarihan kaysa sa isa. Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata niyang kapatid. Nang nanganak na si Rebecca, kambal ang anak niya. Ang unang lumabas ay mapula-pula at balbon, kaya pinangalanan nila siya Esau. 26. Nang lumabas ang ikalawa, ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid, kaya pinangalanan nila siyang Jacob or Jacob. So yun, my beloved brothers and sisters, ang kwento kung paanong si Esau at si Jacob ay nagkaroon na ng pagtatalo sa tiyan ni Rebecca. Okay? Dahil sa tiyan pa lang ni Rebecca, nandoon na yung nagtutulakan na sila para hindi sila magkasunog dalawa. So, itong si Rebecca, dahil nga sa siya ay nagtataka, yun, nagtanong siya sa ating Panginoong Hesus. So, yun ang sinagot ng ating Panginoong Hesus. So, itong kasagutan ng ating Panginoong Hesus kay Rebecca, ito ay nagpapahayag na isang prophecy, okay? Propesya para dito kay Esau at kay Jacob na mangyayari in the future kapag sila ay nagkaroon na ng mga isip o sila ay naging binata na. Amen, mga kapatid. Okay, so dumako na tayo mga kapatid sa ibinenta ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay. Ito na yung nasa post ko na sabi ko, watch out for the message of the Lord, na kung saan ay Esau sell his birthright. So ito na yung pinaka-tatalakay natin dito. Yung una, yung tinalakay muna natin is sino ang mga magulang ni Esau at Jacob at yung paano sila ipinanganak at kung ano yung nangyari sa tiyan ni Rebecca. Verse 27. Nang lumaki na ang dalawang sanggol, naging maliksing mga ngaso si Esau at palagi lang siya sa bukid. Habang si Jacob naman ay tahimik na tao at palaging nasa loob ng mga tolda. So, si Esau ay isa siyang talagang mga ngaso, nandun yung parang makisig. Okay, makisig si Esau dahil nga sa siya ay ipinanganak na merong kakayahan si Esau na magaling siyang mangaso. Dahil nandoon yung palagi siyang nasa bukid, samantalang si Jacob naman ay isang tahimik lang na tao na palaging nasa loob lang ng tolda. So, ganun talaga diyang magkaiba sila. Kahit nakambal sila at sabay sila pinanganak, meron silang magkaibang character, meron silang magkaibang kakayahan. Okay, mga kapatid? Mas nagustuhan ni Isaac si Esau dahil mahilig siyang kumain ng mga pinangaso ni Esau. Pero si Jacob naman ay mas nagustuhan ni Rebecca. So, magkaiba itong si Isaac at si Rebecca. Isang araw habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau galing sa pangangaso na gutom na gutom.
Sinabi niya kay Jacob, "Pakiusap, bigyan mo ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw dahil gutom na ako." Kaya tinatawag din si Esau na Edom. So, itong si Esau ay tinatawag ding Edom. Ano ba ang ibig sabihin ng Edom? Ang Edom ay nangangahulugang mapula o pula na ibinigay bilang isa pang pangalan kay Esau dahil hiningi niya ang pulang pagkain niluto ni Jacob or Jacob kapalit ng kanyang karapatan bilang panganay. Pinakawalan ni Esau yung blessings na dapat ay siya sana yung makakatanggap. Dahil nga sa ipinagbili niya yung birthright niya, napunta yun kay Jacob. Pinakawalan ni Esau yung pagkakaroon ng nations bowing, brothers serving him, the covenant, authority, abundant, the blessings from God, dominion, yung future niya, at yung promise sa family line. So, yun ang napapaloob na blessings na matatanggap sana ni Esau kung hindi niya ipinagbili yung birthright niya kay Jacob. Pero dahil nga sa merong propesiya ang ating Panginoon sa magkapatid na yun ay talagang nangyari sa magkapatid na yun. Okay? Kaya nangyari din yun dahil nga sa si Jacob ang makakatanggap ng mga blessings ng lahat na ito na galing sa ating Panginoong Jesus. Diba, binasa ko sa inyo mga kapatid na si Jacob ay isang tahimik lang, palagi nasa tolda, samantala ang kanyang kapatid na si Esau ay masigasig, okay? Palagi nangangaso. So, alam niyo yung pagkakaiba na yun. Dahil nga sa tahimik lang itong si Jacob, parang kapag kinumpara natin sa atin, yung rejection, hindi siya nakikita, kasi nga tahimik lang siya. Kapag tinignan natin siya, na meron pang masasabi yung mga tao na hanggang dyan na lang yung tao na yun. Subalit, sa mata na ating Panginoong Jesus, yung mga ganong tao ay binibigyang halaga ng ating Panginoong Jesus. Kaya, ganoon yung nangyari kay Jacob na siya yung mas binigyan ng favor ng ating Panginoong Jesus dahil yun ang prophecy ng magkapatid na yun. Hallelujah. So, di ba mga kapatid, napakahalaga ng birthright natin na kung ano yung ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus, ano man yan, hindi man yan birthright, binigyan ka man ng Panginoon ng blessings, binigyan ka man ng mabait na kapartner mo sa buhay, okay? Meron kang husband or wife na maganda yung pag-uugali, yan ay blessings na mula sa ating Panginoong Jesus. Meron kang business na ibinigay ng ating Panginoong Jesus. May mga anak ka na maganda ang mga pag-uugali, blessings yan ang galing sa ating Panginoong Jesus. Lahat yan, basta kung ano yung meron na tayo na ibinigay natin Panginoong Jesus ay dapat pahalagahan natin. Huwag talaga natin na ipagpapalit yung mga bagay na yun sa panandaliang kasiyahan o yung panandaliang kaginhawahan sa mga buhay natin. Kasi hindi natin alam, pinaliwala natin yun na ibinigay o ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Jesus. Naunawaan mga kapatid, so napakagandang mensahe nito sa buhay ni Esau at ni Jacob. Naghahanap si Esau ng paboritong pagkain ng kanyang ama at kanya itong lulutuin. Subalit, itong si Rebecca na mama nila, narinig yun ang usapan ni Isaac at ni Esau. So, nang time na yon, tinawag ni Rebecca itong si Jacob, sinabihan niya ito na kumuha ng pwedeng lutuin para sa kanyang papa ng araw na iyon. At sinunod naman ito ni Jacob. At dahil nga sa magkaiba yung iski nila, si Esau ay mabalahibo, mabalbon. Ito namang si Jacob ay hindi. Makinis ang balat ni Jacob. So, ang ginawa ni Rebecca, nandoon yung naghanap siya ng balahibo. Kung saan pwede niya ilagay sa braso ni Jacob. Nung araw na yon ay malabo na ang mata ng papa nila, hindi na nakakakita. Kaya hanggang sa naihipo na lang niya at doon niya nalalaman ang pagkakaiba ng anak niya, si Esau at si Jacob. Kaya ng araw na yon, nung nailuto na ni Rebecca ang paboritong pagkain ng kanyang asawa ni Isaac, ay binigay niya ito kay Jacob at pumasok sa kwarto na kung saan ay nakahiga ang kanyang ama. So, lumapit itong si Jacob sa kanyang ama. Nang lumapit si Jacob sa kanyang ama, ang sinabi ng kanyang ama ay, "Halika at hipuin kita kung ikaw nga ang aking anak na panganay na si Esau." So, lumapit itong si Jacob. Lumapit ito si Jacob sa kanyang ama, hindi niya nahalata dahil ka sa nang hanawakan niya mabalbon, mabalahibo ang braso ni Jacob. Na-bless ni Isaac ang kanyang anak na si Jacob, na kung saan ay ang dapat makakatanggap ay si Esau. So, basahin natin kung ano ba yung mga blessings na natanggap niya sa kanyang ama ng araw na iyon. So, mga kapatid, umpisahan natin sa verse 26. Chapter 27.
Pagkatapos sinabi ng Isaac sa kanya, lumapit ka sa akin anak at hagkan mo ako. Lumapit si Jacob sa kanya at hinagkan ang kanyang ama. Nang maamoy ni Isaac ang damit nito, binasbasan niya agad si Jacob na nagsasabing, ang amoy ng aking anak ay katulad ng amoy ng bukid na binasbasan ng Panginoon. Kasi ang akala niya nga yun ay si Esau. 28. Naway bigyan ka ng Diyos ng lupaing masagana ang ani na palaging may hamog, na biyaya niya para maging sagana ang pagkain at katas ng inumin mo. 29. Naway magpasakop at maglingkod sa iyo ang maraming tao. Naway maghari ka sa mga kamag-anak mo at magpasakop sila sa iyo. Naway ang sumusumpa sa iyo ay susumpain din, at ang nagpala sa iyo ay pagpapalain din. Hallelujah. So, yun mga kapatid, ang blessings na natanggap ni Jacob na mula sa kanyang ama. Ang ating Panginoon ay nandoon palagi. Palaging kasama ni Isaac. Kaya ang blessings na iyo na sinasabi ni Isaac para kay Jacob ay nanggaling yun sa ating Panginoong Jesus. Pagkatapos na ma-bless ni Isaac si Jacob, ay nandoon naman na nagmamakawa itong si Esau, nabasbasan din siya ng kanyang ama dahil nga sa natapos na siya sa kanyang pangangaso at natapos na yung kanyang pagluluto na paboritong pagkain ng kanyang ama.